Breaking news! Naku po, kaya naman pala patuloy na tumataas ang satisfaction rating ni PBBM. Finish na talaga. Pangulong Bongbong Marcos, viral ngayon matapos dumating sa Malacanang ang kanyang napaka-importanting bisita. Yes mga kababayan, you heard it right. Sumugod lang naman sa palasyo ang isa sa mga pinakamataas na tao sa buong mundo. Mga usaping kalakal, geopolitikal, agham at teknolohiya at bilateral na relasyon ng dalawang bansa. Napakalakas talaga ng karisma ni PBBM pati na sa ibang bansa mga kababayan dahil sila pa mismo ang dumadayo dito sa Pilipinas para lang makipag-deal mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman hindi talaga maipagkakailang unti-unti nang nakikilala ang Pilipinas dahil sa mga proyekto at mga pinaggagawa ng ating Pangulong BBM. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang intensyon na itaas ang ugnayan ng Pilipinas at bansang India sa bilateral na relasyon sa gitna ng kasalukuyang geopolitikal na kalagayan. Sa isang pagtanggap ng Indian Minister of State for External Affairs na si Pabitra Margherita sa isang courtesy call sa palasyo, umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na maipagpapatuloy ng dalawang bansa ang pagpapalakas ng kanilang relasyon. Noong Nobyembre ay minarkahan ang ika-75th anniversary ng relasyong diplomatiko ng dalawang bansa. Sinabi ni Margherita na ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng India at Pilipinas ay tiyak na tumaas na nakalipas ng ilang taon at gusto niya itong mapagpatuloy pa. Sinabi rin niya na nais niyang iparating kay PBBM na ang paggalang mula sa tao ng India at punong ministro Narendra Modi. Para sa kaalaman ng lahat, ang Pilipinas at India ay nagtatag ng formal na relasyong diplomatiko noong November 16, 1949. Noong 2023 naman, ang kabuuang kalakalan sa India ay umabot sa 3.08 bilyong dolyar na ng mga pag-export na nagkakahalaga ng 1.1 bilyong dolyar at ang pag-import ay nasa 1.98 bilyong dolyar naman. Ang India ay nirarango bilang ika-15 nangungunang kasosyo sa kalakalan ng Pilipinas. Mayroong kabuoang 53 agreements sa pagitan ng India sa larangan ng kalakalan, pamumuhunan, agham at teknolohiya, maritime, serbisyong panghimpapawid, pagbubuwis, kultura, enerhiya at depensa, bukod pa sa agrikultura at iba pa. Samantala, sa iba namang balita, nangako si Pangulong Bongbong Marcos na magbigay ng sapat na pondo para sa National Irrigation Administration para suportahan ang mga programa sa patubig sa buong bansa. Sa pakikipagpulong niya sa opisyal ng National Irrigation Administration sa Palasyo ng Malacanang ngayong araw, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagtatayo ng mga malalaking dam hindi lamang para sa irigasyon kundi para sa iba pang layunin nito. Sa ilalim ng National Irrigation Administration 2025 program, ang ahensya ay naglaan ng 20.84 bilyong piso para sa pump irrigation sub-program at 7.88 bilyong piso naman para sa Stage 2 ng Ilocos Norte, Ilocos Sur Abra Irrigation Project. Ang inilaan para sa Balog-Balog Multi-Purpose Project Phase 2 sa Tarlac ay 2.49 bilyon piso habang 99.5 milyong piso naman ang inilaan para sa Special Irrigation Sub-Program. Nakipagpulong si Pangulong Marcos sa mga opisyal ng National Irrigation upang talakayin ang mga estratehikong plano at proyekto ng ahensya para sa taong ito. Binalangkas ni National Irrigation Administration Administrator Eduardo Eddie Guillin na ang mga layunin ng ahensya na pahusayin ang kahusayan sa patubig, tiyakin ang tuloy-tuloy na operasyon sa mga kasalukuyang lugar ng serbisyo ng irigasyon at mapanatili ang kasalukuyan ng mga irigasyong lupa. Binigyang diin din ni Guillén ang mga planong pagandahin ang mga service road kahabaan ng mga irigasyon. Isasama pa sa 2025 programs, activities and project ng National Irrigation ang mga teknolohikal na interbensyon at modernisasyon sa mga sistema ng irigasyon upang mabawasan ang mga epekto sa pagbabago ng klima.
Dumalo sa pulong sina Department of Agriculture Secretary Kiko Laurel, Department of Finance Secretary Ralph Recto at Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman. Dumalo rin sa pulong si NEDA Secretary Arsenio Balisacan kasama sina Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go at PCO Acting Secretary Mr. Cesar Chavez. Today, we witnessed the turnover of the second tranche of the operations and maintenance equipment under the National Irrigation Administration 3-year refleeting program. Itong programang ito, this is a realization of our commitment to the efficient and effective functioning of our irrigation systems. This goes beyond the provisions of just the provisions of new machinery. It also empowers our NIA regional offices, the irrigators associations, our farmer beneficiaries to ensure the sustainability of our irrigation systems to avoid losses and to promote more efficient use of water resources that will in turn produce better and more crops. Last December 2023, we distributed 141 units of excavators amounting to an estimated 776 million pesos. That was the first tranche, turned over to the 17 NIA regional offices. Now, these equipments are now being used for the rehabilitation, preventive maintenance, and repair of irrigation facilities. Today, we distribute 148 units of heavy equipment such as excavators, dump trucks, tractors with trailers to the NIA regional offices around the country. By 2025, we will roll out the third tranche of equipment amounting to around 1 billion pesos. This investment in our irrigation infrastructure attests to our unwavering commitment to supporting the backbone of our economy, the agricultural sector. Through our refleeting program, we can instantly repair and build more irrigation facilities that were damaged by natural calamities, stand strong against the challenges of shifting climate change. It is more important now as many parts of the country are still recovering from the onslaught of Typhoon Karina and Buchoy. Of course, the provision of these machineries is just one of the NIA's efforts to ensure food security. Its bigger role is in the provision of water for crops through the construction and repair of irrigation facilities. With these machines and with this equipment to optimize our irrigation systems, the NIA has provided services to more than half of our national irrigation systems and communal irrigation systems. In areas where dam construction is not feasible or where there is a need to pump water to irrigate farmlands, the NIA has provided renewable energy-driven irrigation systems. We will not stop to find solutions that work for our farmers. We remain steadfast in our efforts to employ sustainable technologies to meet our irrigation needs. Sa ating mga magsasaka, saksi tayo ngayon sa isang bagong yugto sa pagsulong ng irigasyon at agrikultura sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Ating pinapalawig ang mga makabagong pamamaraan sa pagsasaka at sa patubig. Pinapalakas ang ugnayan sa pagitan ng ating mga magsasaka at ng pamahalaan. At binibigyan natin ng suporta ang ating mga magsasaka upang makamit ninyo ang inyong mga pangarap at adhikain. Bilang kapalit, sana po ay patuloy po kayong magpupursige upang paunlarin ang inyong mga sakahan at nang sa gayon ay magbunga ng masaganang ani ang inyong mga pagsisikap. Tunay nga po na basta sama-sama, mapapatagumpay natin ang kahit anumang pagsubok. Sa ating pagkakaisa, lalo pa sa ating pagpapalakas ng sektor ng agrikultura para sa kinubukasan ng ating bansa. Nais ko rin na malaman ninyo ang kailanman, hindi po namin kayo pababayaan.
habang pinauunlad at ginagawa nating moderno ang sektor ng agrikultura, hindi natin kinakalimutan at iiwanan ang bawat magsasakang Pilipino. Patuloy po tayong naghahanap ng mga solusyon upang mapabuti ang gawaing pagsasaka at mapataas ang inyong ani at ang inyong kita. Kaya tayo po ay magtulungan upang makamit ang isang maunlad at masaganang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas.